Ibigay ko muna kay Brother Jando to entertain our visitor, Beji Villagonza. Brother Jando? Okay, Brother Beji, good evening. Please unmute, bro. Okay, hello. Madungog ko, madungog. Yes, naririnig ka, bro. Okay. Maayong gabi sa tanan mga kaigsunan. Okay, so paano tayo magsimula? Anong sekta ka na pananampalataya ka, bro, Beji? Ano po, Brajando, galing po ako na pastor ng BLC. Actually, sekta kung reliyon, galing pa ako sa Kristanang Pari noon. Tsaka, in short, naging pastor ng BLC at saka naging bishop ng Grace Doctrine, and present now is ito ako sa Seventh-day Adventist. So ikaw pala Oo. ay nasa ngayon, nasa Seventh-day Adventist. Okay. Yes po, sa present ko ngayon. Okay, bro. So meron akong gustong klaruhin, bro, kung okay lang sa'yo. Ano? Sige, i-klaro jud na. Matagal na kasing tinuturo sa Seventh-day Adventist, bro, na ang tiara daw ng Santo Papa, bro, meron daw nakaukit na Vicarious Filii. Totoo ba yun, bro? Teka muna, bago tayo pumunta doon, pasalamatan ko muna ang Diyos at saka pasalamatan ko muna si Jorid Salis kasi sa totoo lang, bago ko, hangin ko muna dyan, bro, ha. Wala akong ideya talaga kung anong, atakabe, the host was asked to start your video. Unsa man ni siya? I-click mo lang, bro, para lumabas yung video. Okay. Thank you. Okay, kasi medyo mahina yung signal ko dito ba. Nagano ako sa camera, baka mahulog ako kasi nagatin ako ng ibang group chat din pero nahulog ako kasi medyo mahina yung signal dito. Nasa Mindanao po ako. Okay po. So, Brother Jando, babalik tayo. Narinig mo ba ako? Yes, naririnig kita, bro. Yes po. Ano lang po talaga, pasimula pa lang, malalim na yung, ano yan, katanungan mo ba yan? Oo, kasi, actually, bro, dati akong Seventh-day Adventist. At isa yan sa mga reason kaya ako napaniwala na ito ang SDA. Pero marami na kasi ako nakatalakayan na Seventh-day Adventist. Pag ito yung gusto kong talakayin, umiiwas sila. So, baka ikaw, ready kang harapin ito. So, tatanungin ko lang kung yung nakapost sa nyo, sa mga babasahin ninyo na ang tiara ng Santo Papa, meron daw nakaukit na Vicarious Filii. Ito ba totoo o gawa-gawa lang ng SDA? Klaruhin ko lang muna. Okay, Brother Jando, no, I respect that your question. Ano lang talaga, no, ang saan man kinini ang ako lang ikuan sa imo una, mura ba og nagkabaylo ta, murag ano ba to kasi ikaw ay galing ng SDA, sabi mo ngayon. Tama ba? Yes. Oo, tapos ako galing ng Katolik at saka ako napunta ngayon sa SDA, ikaw napunta ngayon sa Katolik. Ako may reason ako, bro, ba't ako nagkatoliko? Ang reason is ang Catholic was founded by Jesus Christ and ang SDA na pinanggalingan ko founded by Ellen G. White. Hindi ko alam kung ba't ka from founded by Christ napunta sa founded by Ellen G. White. Kaya nga sa Google, kung mag-research, lumabas doon na ang Catholic Church ay founded by Jesus Christ. Tama ba? Kahit hindi sa Google, bro, kahit sa mga encyclopedia, bro, na nasa mga city library, founded by Christ. Kasi nung panahong ako'y nasa SDA, nung ako'y nagre-research, na kalaban ko si Wendell Talibong, ako'y nagre-research, wala akong Google nilapitan noon, wala pa akong cellphone, wala akong magamit na computer. Siyempre, mano-mano, mga library pinupuntahan ko, at sa panahong yon wala akong wala akong na-encounter na ibang founder ng Catholic maliban si Jesus Christ. Talagang mga encyclopedia sinisilip ko, hindi Google. Yung Google ngayon lang yan sa ating panahon. Dati nung year
2009, 2007 ako naging SDA, 2007 to Okay. 2010. Well, hindi ako gumagamit ng Google noon eh. Hindi nga ako marunong gumamit ng computer. Kaya Okay, so I kaya pumunta ka discover, doon sa mga library. mga library yung ginagamit ko bro, mga aklat sa library bro, hindi Google. Okay, thank you. Thank you, bro. Jando, tama ba yung pangalan mo? Yes. Oo. So, ginarespeto gyapon ako na I respect that. At sa mga kasamahan natin ngayon, kasamahan mo ngayon, no? Ano po ba yun yung verse natin na pinag-usapan? Baka naiwan na yun ah. Yung ano ko bro, kasi dati nung ako yung nasa SDA, ako pinaniwala na ang tiara daw ng Santo Papa ay meron daw nakaukit na Vicarious Filidae. Marami na nagsasabi din noon. Actually, nasa mga babasahin nyo yun, like National Sunday Law, like The Great Controversy, no? Pero gusto ko lang klaruhin, bro. Typically, ikaw as from Catholic to SDA, naniniwala ka ba na ang tiara noon ay talagang nilagyan ng ng inscription na Vicarious Filidae o gawa-gawa lang yun ng SDA? Hindi po natin yan matawag na gawa-gawa kasi kung about issue, matter ng issue, hindi naman yan lumabas kung hindi katulad ng sinabi sa Acts chapter 4 verse 20 na nakita sa mata at narinig. So, ganun bro, ayon sa kasagutan ko yan sa tanong mo, mayroon naman talagang makikita doon. So anong problema doon? Kasi bro, nadiskubrihan ko bago lang bro sa The Ministry Magazine. Ano? Ito ay The Ministry Magazine. Ito ay lathalain ng Seventh-day Adventist. Ito ay November 1948. At based naman doon sa nadiskubrihan dito, inaamin ng naturang lathalain na gawa-gawa lang pala yan ng SDA. So ano masabi mo rito bro? Inaamin nila mismo na gawa-gawa lang nila yan. Alam mo bro, sa katunayan, ito mga kapatid, sana maunawaan natin ito ha. Sa totoo lang, yung lumabas ng lahat ng mga libro, standard man yan or yung tinatawag na hindi standard. Sa lahat ng mga libro, pwede yung, kaya ako at ikaw rin, pwede ka rin gumawa ng libro. Alam mo, sa totoo lang, ako na nga magsalita sa iyo ngayon. Kahit mga libro ng Seventh-day Adventist, ito, sana maunawaan niyo ito mga kapatid ha. Hindi tayo umawat, ano bang tawag dito? Huwag tayong gumaya. Hindi tayo gumaya ng INC na sinabi nila nga sa kanilang mga ministro, andon maraming mga manluloko. So ito lang sasabihin ko sa inyo mga kapatid, no, kasi kayo ay Catholic, ako naman ay SDA, para maunawaan natin, para hindi tayo mag-aaway-away. Kung i-overview natin yung ating pang-iisip, pwede ako maghimo ng libro. Brother Jando, Yes, Brother Pwede Wendell? magawa ng libro. bago ipatuloy natin, mas mabuti na pakinggan muna natin ang opisyal na pahayag ni Pastor Cesar Dizon Okay. tungkol sa pag-amin niya na gawa-gawa lang ng Seventh-day Adventist ang paglagay ng tiara. Okay. Ito. May isang evangelist pumunta sa Roma, sa Vatican. Nakita nila doon yung tiara, yung korona ng Pope. At sa korona ng Pope, pinicturan niya ito. Ang picture, bit-bit niya pauwi. Nakita ng isa sa mga artists. Ang ginawa ng artist, doon sa korona ng Pope, tiara ang tawag, ang ginawa niya, nilagyan niya ng Vicarious Filidae para lang ma-illustrate. Wala doon sa tiara. Pero dinagdagan niya ng word na Vicarious Filidae. Ngayon, ito pong picture na ito, nilagay sa query column. Question and answer ito sa Mystery Magazine. Ang tanong, meron bang original picture sa tiara ng Pope na merong Vicarious Filidae? Ang sagot po ng
Ministry Magazine, mayroong ipinadala na ang term na ginamit nga nila ay dubious picture of tiara. Bakit dubious, kapatid? Ang kwento ganito. Years ago, mayroong isang evangelist nag-secure ng pictures of tiaras of the Pope. Ang ginawa ng artist nito, number 4, inattempt niya, ginawa talaga niya. Nag-re-illustrate siya. Yun ang purpose niya. Na mayroong pangalang Vicarious Filii. Just for illustration. Pero sa pag-illustrate niya, di nagustuhan ng General Conference o ng magazine. Kasi ang picture altered. Anong ibig sabihin ng altered? Dinagdagan. Hindi na yung original. Nabago ngayon. Sinadmit niya ito. Ang ginawa ng magazine, ng Ministry Magazine, I would say, nagkaroon sila ng personal examination sa tiara, picture. Kanilang dinesisyonan, failed ito. Hindi karapat-dapat. Bakit? To disclose sa picture na may Vicarious Filii. Kasi wala naman talaga sa picture. Na ngayon, Yan po hindi natin yan bahagi, Brad Jando, sa pahayag ni Pastor Cesar Dizon ng 70 Adventist na ginawa lang ng SDA ang paglagay ng Vicarious Filii. Okay, Brother Benji, ano masasabi mo doon, bro? Mismong evangelist nyo na si Cesar Dizon pa. Ang nagsabi na talagang wala sa tiara, gawa-gawa lang ng SDA yun. Ano masasabi mo doon, bro? Okay, bro. Marinig mo ba ako? Yes, naririnig ka, bro. Okay po. Ginarespeto gihapon ako na. As I said, sige kaingon ko na, sa sinalita ko na kaganina, example kung magkasala yung isang tao, may sa totoo lang kahit ano naman, ano ang tawag nito? Nahirapan ako sa sekta, may masipyat pa na, may masipyat isa, may magkamali rin, may magkamali. Tapos, kaya nga, sinabi yung salita kayo na SDA, siya ba SDA? Yes, kilalang Seventh-day Adventist evangelist si Cesar Dizon. Okay. Sir Dizon, yes po. So, hindi natin pwede nga kapag, di ba, nagawa-gawa na niya yung yung sinulat at saka ano ba yung tawag doon na inaprubahan pero mali. Hindi inaprubahan, bro. Ni Cesar Dizon. Hindi inaprubahan. Based sa The Ministry Magazine, hindi siya inaprubahan. At nireject pa nga. Pero, tinuturo ng mga SDA yan sa mga Katoliko para ang Katoliko ma-convert to Seventh-day Adventist. Malamang isa yan sa mga ginamit para ma-convert ka. Pero klaruhin ko lang ngayon, ano ang masasabi mo doon na ang Seventh-day Adventist, actually kanina tinanong kita kanina, naniwala ka talaga na merong ganon. May nakita kaya nakapagsulat ng ganon. At inaamin na ngayon ang evangelist ng SDA na hindi pala totoo yun. Wala palang nakasulat pero nilagyan lang para mag-re-illustrate. So, anong masasabi mo doon, bro? Napaniwala pala tayo sa kasinungalingan ng SDA, bro? Hindi, bro. Hindi, So totoo talaga na may tiara nakasulat? Yes po. Kung totoo Yes po, yun, I'm bakit sorry. sinasabi ni Magsalita Cesar po na Dizon, bakit sinabi ni Cesar Dizon na gawa-gawa lang ng SDA yan? Inaamin niya. Kaya nga, Debater yun. paminawas ako. Lagi-lagi. Makinig muna kayo sa akin. Makinig Sige. muna kayo. Go ahead, bro. Go ahead. Ito nga ako. Makinig muna kayo sa akin. Kaya nga, yung kasalanan ng isang tao, pwede bang lahat ng iglesia, yung kasalanan ng taong gumawa na yan, walang labot yung Seventh-day Adventist. Ay, bro. Huwag nating idadama yung grupo. Kahit ikaw, tatanungin ko kayo. Damay ang buong grupo, bro, kasi damay ang buong grupo, bro. Bro, damay ang buong grupo kasi talagang itinuturo yan sa SDA. Katunayan, nasa aklat yan ng National Sunday Law na sinasabi nila. Talagang tinuturo yan talaga. Damay talagang SDA dyan. Okay, pa-explain mo na ako. Kung okay lang sa'yo, mag-i-explain ako
kung okay lang sa'yo, kung mag-explain ako, okay lang. Sige bro, ano masasabi mo doon bro? Sige, oo. Pinaniwala Sige, ka kasinungalingan eh. Hindi, mag-explain muna ako. Kasi sa Biblia, kung mabisa sa Biblia, sa libro ng Ezekiel at sulat ni Apostol Pablo, hindi naman yung kasalanan ng anak, hindi naman papasanin ng ama. Yung kasalanan, kahit babasahin pa natin yan sa book of Ezekiel. Teka So, bro, hindi naman pwede na nagkamali ako at saka idadamay mo na yung Seventh-day Adventist. bro, Iwan ko lang sa'yo. bro, Na yung, talagang Oo. damay talaga bro kasi ikaw mismo kayo na sumagot kanina. Ikaw mismo naniniwala ka na meron talaga. Dahil walang lathalain na naglagay ng ganyan kung hindi pa totoo yan. Ikaw mismo naniniwala kaya ka. nga, At ba't ka naniniwala? Kasi itinuro sa iyo, tama ba ako? kung mag-conclude ka, kung kinunod mo ako na ang mali, paano rin laman kung mag-conclude rin ako ng mali ka? So, anong mangyari sa atin ngayon? Eh di kung ako sa sinasabi mong mali, eh di nagsisinungaling si Cesar Dizon, ganun ba? Kaya nga, kung napasa mo kay si Sardison, para hindi natin maintindihan. Sige, basahin ko na lang yung ano bro ha. Basahin ko na lang yung Ministry Magazine. Teka, umalis pa si Brother Benji. So, hintayin ko muna makabalik. Dili. Basahin ko muna bro Wait, para sabihin natin Bible. talaga na ito ba talaga ito to kasi ang Ministry Magazine based dito is International Journal for Pastors and an international monthly magazine for Christian ministers with a circulation of approximately 78,000. It is published by the Ministerial Association, an official body of the Worldwide Adventist Church. It is aimed at pastors and ministers of the Seventh-day Adventist Church. Yan na. So, The Ministry Magazine is official na aklat ng Seventh-day Adventist Church. At based dito sa kanilang aklat sa page 35, sabi ganito, each pope, like any other sovereign, has his own tiara, which is the papal crown. There is therefore no one tiara that is worn by the full succession of papal pontiffs. Moreover, palakihin ko na lang para mas makita ng gusto yung letra Palakihin ko lang. Yan. Sabi dito ganito. Wait lang. Yan. Moreover, personal examination of these various tiaras by different men back through the years and a scrutiny of the pictures of many more have failed to disclose one engraved with the inscription Vicarius Filidae. There is none such, there is none such, wait lang ha, such, asan na ba yun? Wait lang. Ito pala. There were none such definition definitely known to exist. As heralds of truth, we are to proclaim the truth truthfully. No fabrication should ever be cloud our presentation of truth. The present truth of the threefold message is so overwhelming in its logical appeal and so inescapable in its claims that it needs no dubious evidence or illustration to support it. Recourse to any unreliable and fraudulent evidence discounts the very message that we are commissioned of heaven to give to men and reflects upon the honesty of the messenger. Years ago, one of our prominent evangelists, when in Rome, secured some impressive pictures of one of the papal tiaras, but the photographs were without any wording. Ang litrato talaga ng tiara without any wording, wala talagang nakasulat, no? Of any sort on any of the three crowns, wala talaga nakasulat front or back. Later, an artist, in attempting to re-illustrate one of our standard books on the prophecies, took this genuine photograph of a plain tiara and lettered upon it the three words Vicarius Filii and Dei, one of each of the three crowns, on the premise that such was the name the Pope bore, and if it were not actually on the tiara, it might well be by the way of illustration. One of our leading publishing houses and the General Conference
to whom the altered photograph was submitted emphatically rejected it as misleading and deceptive and refused to allow its use. Yan. So inaamin talaga ng naturang aklat ng SDA na imbento lang pala nila yung tiara na may nakasulat na Vicarious Filii. Pero ginagamit niya ng mga SDA ngayon para ipapaniwala sa mga Katolikong ika-convert nila na ang Santo Papa nga ang tinutukoy na 666 sa Revelation 13:18, but behind it, sila lang pala nag-imbento. Kung baga sa ano pa yan, nagplanting evidence sila. So, alam kong hindi mo sasagutin yan. Inaamin na, dalawa na nag-amin, Adventist na mismo, Evangelist, and then the official magazine of the Seventh-day Adventist, the ministry magazine, inaamin nila, nagawa-gawa lang nila yon. Ngayon, kung sasabihin mo na ako'y nagkakamali, nagkakamali yung aklat ninyo at saka yung evangelist ninyo. Para lang panindigan mo yung sinasabi mo, wala ka namang ebidensya. Pero kung sakaling hindi mo talaga kayang sagutin yan, bro, ako naman, ito na may punto por punto, kami naman nag-i-invite ng mga protestante magkikipagsubukan, pwede kang magtanong dito, bro, kahit ano about Catholic, and or kahit nasa doktrina ninyo, compare sa aming aral, kami tatanggap ng tanong at kami sasagot. Okay, kapatid na Dando, Mm-mm. salamat sa iyong pagsalaysay. At katulad ng sinabi ko kaganina, respect yun na ko ha. Nagrespeto ko. Tinatapos mo yung pagbasa mo, tinatapos ko rin yung pagrinig ko sa binabasa mo. So, katulad ng sinasabi ko sa iyo kaganina, hindi porket ang punto ko lang dito mga kapatid at sa iyo na brother Jando, yung magkakaintindihan tayo ba, yung ginarespeto mo yung ano bang tawag dito, sagot ko at saka nirespeto ko naman rin yung sagot mo. Ganyan ba? Para tayo ay magkabulay-bulay, magkatimbang-timbang. Kaya sabi ko sa iyo kaganina, wala akong problema sa binabasa mo. Yung binabasa mo ngayon, actually, wala nga akong problema sa yan. Ang akin lang, Ezekiel 18 verse 20, babasahin ko lang sa Bisaya at saka pwede mo rin Tagalogin. Ang tao nga magkasala, mauray mamatay. Ang anak, dili maganto sa sala sa iyang amahan. Yung anak kasi, hindi pwedeng ipapatong yung kasalanan sa amahan. Ni magantos ng amahan tungod sa sala sa anak. Ang pagkamatarong sa tao, nga matarong iya ragayod, ug ang pagkadaotan sa tao iya ra usab. So, yun yung punto sinasabi ko sa ganina. Kung nagkasala rin naman yung tao na yan, wala rin namang kasalanan yung Seventh-day Adventist. Kasi iba't ibang may mga pagpaliwanag at saka may pagtatanggap ng kamalian. Kasi katulad ng iba, kasi alam mo, doktrina lang yung ano bang tawag, putli sa Bisaya, pero yung mga tao na yan, hindi yan sila mga perfect. Kaya kung dito na tayo sa second portion, no, kasi okay na tayo doon. Sagutin ko muna yun, bro. Sagutin ko muna yun. Follow up ka? Hindi, sagutin ko muna yun. Yung sinabi mo kanina. Ayokong bitawan yun eh. Hahabulin ko yun, ano? Yung ginamit mong Ezekiel 18:20, wala yung kinalaman sa ginawa ni Uriah Smith. Si Uriah Smith ang gumawa nito eh. At saka wag mong sabihin, ang pagkakamali ni Uriah Smith, talagang nadadamay ang buong SDA. Bakit? Hanggang sa panahon natin ngayon, dinadala ninyo ang ginawa ni Uriah Smith. Dala-dala pa rin. Actually, last month, si Dan Maasin mismo ang nagsabi sa akin, yung mga unang tiara nyo may nakalagay Vicarious Filii. Dan Maasin ha. Mga last month pa niya sinabi yon. Yung unang tiara daw namin may nakalagay daw. Ba't siya nadamay doon? Gawa lang yun ni Uriah Smith. Kasi dala-dala niya yung ginawa ni Uriah Smith. At dala-dala rin yun ng SDA ng layman na SDA
na nagturo sa'yo. Actually, binanggit mo kanina na kaya nalathala yan kasi may nakita. O, pinapaniwala ka rin nila. O kaya yun ang sinabi mo kanina. O hindi damay talaga. Maliban na lang kung tatanggapin ng mga membro na wag na nating ituro yan para hindi tayo madamay sa pagkakamali ni Uriah Smith. Doon lang doon lang mapuputol ang kanyang kamalian pag hindi natatanggapin ng SDA na na yun ay talagang merong tiarang ganun. Once inamin na nila, yan ay gawa-gawa lang. Wag na nating gamitin yan. Doon na mapuputol yung pagkakasala. Pero kung ia-apply pa rin yun ng mga SDA sa panahon natin ngayon, tuloy ang pagkakasala niya sa mga miyembro. Kasi ang mga miyembro naniwala, tinuturo sa Katoliko para ang Katoliko ma-convert nila. Actually, isa yan sa itinuro sa akin. Kaya ako na-convert into Seventh-day Adventist kasi napaniwala ako na ang tiara meron talagang Vicarious Filidae. Oh. Yan damay talaga, bro. Kahit siya lang ang gumawa nun kasi ina-adapt ng mga new members ngayon eh. Kung hindi lang sana in-adapt, hindi damay. In-adapt di damay. Oh. Brother? Ano yung tanong mo ngayon, bro? Kahit na tatanggapin namin. Okay. Thank you, Brad Jando, no. Sa totoo lang, mahirap magsimula ito sa Tagalog kasi Tagalog lahat ito narinig. Bitaw. Sa totoo, Brad Jando, no, katulad ng sinasabi mo, hindi ka pala nag-converter ng 28 Doctrine, na-converter ka lang sa isang libro. So, yun naman yung nangyari sa'yo. Bro, ang isip? wala akong sinabi na hindi ako na-converter sa 28 na aklat. Wala akong sinabing ganun. Sabi ko, isa lang yun sa nakapa-convert sa akin. Bro Jando, makinig ka muna sa akin. Kaya kung ikaw yung magsalita, nakinig naman ako, di ba? Konting respeto lang talaga. Yung hanap ko. Kasi ako ay nahirapan ngayon kung anong hindi ako nahirapan kung kung Bisaya pa lang ta. Anang nilisod man ko kay nga naman ang majority din ang naminaw Tagalog. So Ezekiel 18:20 dinibati man guning imong estilo. Radyando ang imong estilo dinibati ba? Kaya ayaw na ko ng ganyan. Yung ang gusto na ko magkaintindihan tayo. Ni-respect na ko yung imong tubag. Gi-respect po nimo ang akong tubag para magkasinabot. Ana ba, bisan paglahi ka na kasi Katolik na ako sa SDA, as long as nga nagrespetuhan na ita sa tubag, dili binaliay ba? Okay, so I do hope makuha nimo, irespeto nimo akong tubag. Kung magbuot ka sa akong tubag, yung ikaw lang yung gusto na paniwalain at saka yung mga tubag nimo maoy atuan tuuhan, so lisod po kayo. Respeto ay ragod ta. So I'm sorry mga kapatid nga na mga Bisaya lang ako ang sulti. Okay, so akala ko si Jorid Solis, sabi niya sa akin doon mga kapatid, no. Sabi niya sa akin doon, papasok, bigyan niya ako ng link at saka yung program lang kasi dito sa inyong sa group chat o anong tawag dito sa platform. Yung papel ko lang, ipapamatuod lang nako yung True Church is Seventh-day Adventist. Kaya ako na ngayon kasi biglang question and answer. Sige bro, So, patunayan mo. ito? Sige, patunayan mo bro na ang Seventh-day Adventist ang True Church at tatanggap ka ng maraming tanong. Okay. So, okay lang? Pwede ra? Sige bro, basta bago mo simulan Okay lang yan, ba sa mga... bago mo simulan yan bro, lilinawin ko lang, wala akong sinabi na yun lang tungkol sa tiara ang reason na convert ako. Dahil dumaan ako Sige sa lang, mataas okay na lang. Bible study, walang Bible study na isang topic lang, bautismo ka na agad, walang ganun. Dadaan ka pa noon. Tsaka hindi dinibati yung style ko kasi hindi naman, ito ay talakayan lang. Hindi dinibati ito kasi kung dinibati pa ito, may moderator, may timekeeper. Pero walang ganun eh. So talakayan lang ito, no? Di naman pwede yung maling pananaw igagalang namin. Hindi pwede yung ganun. Kailangan correction lang talaga dito. It is a religious program
So this should be honest. Pero ikay naparito para patunayan mo na ang Seventh-day Adventist ang true church. Kaya sige, sabihin mo yan, banggitin mo yan, and then paghandaan mo ang mga katanungan darating sa'yo. Wala na bang mga agreement tungkol dyan? Baka mayroon pa. Patunayan mo bro at lalabas lahat ng mga katanungan para mapatunayan. Tsaka syempre, i-ready mo yung ebidensya mo. Para naman pag may tanong Wala kami, wala may akong- ebidensyang may pakita. Hindi yung daldal lang. Bro, Brother Jando, dinibati nga yung estilo mo. Kaya nga nagbasa ako sa Bible. Ito yung ebidensya. Kaya sige. paano tayo? Sige, go ahead, bro. Simulan mo na bro, simulan mo na. Iba akong prinsipyo, Brother Jando. Hindi ako madala ng mga estrategyang ganyan para ano lang sa mga kasama na hindi. Sa akin lang naman. Marami akong mga sinalihan ng ganito. Sige bro, Respeto lang yung go ahead, simulan mo na bro. wait na. Patunayan mo na Yes, ang po. Seventh-day Adventist ang true church. Okay, thank you. Magandang gabi sa lahat ng mga kapatiran natin dito. Sana ay kung makabigkas man ako ng Bisaya, magtanong lang kayo sa mga kasamahan nyo kung ano yon. Okay, madali tayo. At saka magtanong po ako, saglit lang no, kung kailan tayong oras matapos kasi mag-10 PM na yata. Mabilis lang naman, sabihin mo lang eh. Oo. Halimbawa ako, sample lang, ako lang, ano? Mm. Patunayan ko na ang Roman Catholic Church ang true church. Una, kahit saan nyo tingnan, si Kristo ang founder nito. Pangalawa, tinatag sa Jerusalem. Pangatlo, Okay. first century. Yun, Oh. true church. Ikaw naman patunay naman. Okay, Brother Zando, sobrang tuwa ko talaga kasi hindi naman yan talaga madali. Hindi yan madali, pero sige lang. Sige lang, magbibigay lang ako. Totoo lang, Brother Zando, honest ba yun? Sabi mo, honest. Ang pagpatunay talaga, hindi yan madali. Pero sige, yes po. Ito, dito naman tayo. Ang Seventh-day Adventist, unang-una, kaya kung ingon ko, ay ka kasabot, kaya nga nung nagkatoliko ka, Seventh-day Adventist, tinuod yun siya nga iglesia sa Dios. Ngano, wala kay makaplagan sa Old o sa New Testament yung mga tinatawag na mga followers ni Christ and believers. Kung mababasa ka doon sa tinatawag na Matthew 28 verse 1, abay malaking pag-usapan pa yan. Kaya sisimulahin ko dito sa creation. Genesis, the book of Genesis. Kaya nga sabi ko, hindi ito madali, pero sige lang. Tingnan natin itong pag-usapan natin ngayon. Okay. Genesis chapter 2, alam naman natin na pagkatapos ng Panginoong Diyos sa lahat ng mga nagawa niya, siya ay nag-grace or nagpahulay sa araw ng pamanghinga na ikapito. Tapos, kung titingnan natin yung Bible, ang ikapito, Deuteronomy 16 verse 8, nagkaman pa siya nga sa araw ng ikapito. Kayo ay magsamba. Diba? Sugo sa Diyos. Walang magtatrabaho. Ganyan. At saka sa araw ng ikapito, napag-aralan naman natin na yun yung nakatarget doon na Sabado. O babasahin naman natin yung Catholic Bible at saka yung 1981 edition, Douay version. Mabasa naman nato diyan na yung Sabado, kasi yung Sabado is Spanish o Latin. Sabado is ikapito. Tapos kung tingnan natin, Brajano, mga kapatid, no? Tayo lang po ay mag-response sa ito. Sabi ko kasi parang hindi niyo ito magustuhan. Kung tingnan natin, Ezekiel 20 verse 12, timahaan niya ang adlaw ng Sabado. Tapos, nakikita naman natin, pagdating ng New Testament, kaya sabihin natin sa totoo lang, si Christ naman ay isang Hudyo, hindi katulad natin na Hintil. Yung lifestyle niya sa kaniyang pagsamba ay hindi katulad ng Hintil. At saka si Christ, yung mga Hudyo, iba ang kanilang tradisyon kaysa tradisyon ng mga Hintil. At saka si Christ, isabat kefer, Lucas 4:16.
marami namang talata mababasa natin yan. At saka, ito po kasi papatunayan ko naman na Seventh-day Adventist yung totoo. Kung babasahin mo rin sa, kasi Bisaya yung Biblia ko, hindi ko na binabasa, Brad Jando ha. Basahin mo sa Roma 11 verse 17, kung basahon na to din niya, yun yung mga hintil na namumuhay sila ng may kabanalan or ano bang pagkasabi doon sa Tagalog, namumuhay sila sa pamumuhay ng mga Hudyo. O, nagkinabuhi sila sa pagkinabuhi ng mga Hudyo. Kumbaga nakunik yung ano nila, yung pagtuo nila, faith nila. Kaya kung basahin natin dito sa Bible, wala talagang Kristohanon or somos followers ni Christ na Sunday keeper. At mapapatunayan natin yan kasi Biblia yung binabasa natin. Hindi referensya, pero sa inyo rin paniniwala. Marami pang nasa gusto kong, kasi Bisaya yung naandito sa mga harapan ko kung babasahin ko ito. Ano bang tawag dito? Ginabtanaw na ko yung mga kasamahan natin ba, yung ma-absorb lang nila, masabtan nila para nindot nga to ang conversation, kasi pamatuod na ko ang Seventh-day Adventist Filipino. Lahat ng mga apostoles, walang mga apostoles na Sunday keepers. At saka wala. Acts, kung babasahin natin yung libro sa Acts 11:26 yata yun, kung hindi ako nagkamali. 11:26. Bisaya lang itong Biblia ko. Brad Jando, dala ko. Okay. 26. Teka ha, Bisaya lang yung Biblia ko lagi. So, nakaplagan sa Antikya, mga Kristohanon, mga Sabbath keeper man to. Unya kung Acts chapter 13, nagwali si Apostol Pablo o si Bernabe sa sinagoga, matag adlaw papahulay. Unya, versikulo 48, ang mga hintil nakasabot, ug nakabig sila sa tinuohan sa Hudyo. Unya, dili gid pud ka pwede nga motawag ka nga Kristohanon or followers ni Christ nga Sunday keepers ka. Tapos mapamatud-an sa Biblia, Brad Jando, mga kapatid, no? Si Kristo, wala si Kristo nagdala-dala og rosaryuhan. Wala gid pud si Kristo nagmando sa New Teka, Testament. bro, ba't ka napunta sa Rosario, bro? Ang gusto ko patindigan mo rito, ang Seventh-day Kaya Adventist, ang True Church. Ba't ka napunta sa Rosario? Wala kayong Rosario. Bro, wala kayong Rosario. Wala kayong Rosario, hindi kayo Sunday keeper. Tindigan mo na lang ng SDA and True Church. Huwag kang pumunta sa Rosario, huwag kang pumunta sa Sunday keeping. Huwag kang pumunta doon. Patunayan mo ang church nyo, ang True Church. Huwag mo ikumpara sa amin. Nag-explain nga ako. Wag mo muna ikumpara sa amin. Tindigan mo muna na ang SDA and True Church. 'Yun ang gawin mo. Brother Jando, ikaw na lang kaya siguro mo mag-explain. O ikaw na lang siguro mo magpaliwanag. Okay sa'yo? Magbuot man ka kung unsay akong ipaliwanag sa imo. Brother Wendell, valid ba yung ginagawa niya, Brother Wendell, na ang tindig niya patutunayan na SDA True Church pero napunta sa Rosario, napunta sa Sunday keeping? Brad Jando, ito kapatid, no? Dahil paiba-iba kasi ang paksa mo. So sa cross-examination, pwede ka namang tatanungin sa Holy Rosary. So, dahil ang unang offer mo, panindigan mo dito na yung Seventh-day Adventist ay tunay na iglesia na sa Diyos. Ngunit sa deliberation mo, abay Sabat, hindi ang Seventh-day Adventist Church. Sabat ang pinuntahan mo. So kaya, yung unang offer mo, napatunayan mo na ang Seventh-day Adventist na iglesia ay galing sa Diyos, yun ang patunayan mo. Bro Wendell, kanina ko pa pinapakinggan si brother eh. Wala pa ako narinig na Seventh-day Adventist Church sa mga binanggit niya. Kasi ganito na lang, bro.
Ang malinaw po, no, isa lang ang topic ko dito. Huwag ka pupunta sa iba kasi ayaw mo nga magtagal eh. So we focus on one topic. Seventh-day Adventist Church is the true church. Kanina pa ako nakikinig sa'yo, bro. Wala pa ako narinig na isa na Seventh-day Adventist Church. Napunta ka sa Sabbath Keeper. Napunta ka sa pamamahinga. Napupunta ka sa Holy Rosary. No. You focus on the Seventh-day Adventist Church ayon sa Biblia. Ayon sa Biblia, magbigay ka po, no? Salamat po. Huwag kang pumunta sa mga turo ng Katoliko dahil hindi yan ang tindig mo. Sana matuto ka po na mag-debate. Sige po, focus on the Seventh-day Adventist Church. Sabi ng Biblia, ito yung totoo. Church, wala pong ibang topic po. Salamat. Sino ba yung nagsalita ngayon? Si Brother Angel yun, bro, kasi Exacto. ginigiit namin na ang proposition mo kasi patutunayan mo ng SDA ang true church. So, dapat Kaya sana nga. nag-focus ka sa foundation ng SDA, paano siya naitatag, paano siya nagsimula. Hindi ka sana nagpunta sa Rosario, sa Sunday keeping, pero dahil na malayo nang naabutan mo, meron lang ako ipi-play na ano. Ang SDA may tinuod. Meron lang ako Di ipi-play na pag- video may ipi-play Di lang ako pag- video, bro. Eto, bro. Pakinggan natin. Tanawara. Mula sa Kasi yapon ko na naka-explain. 0917-839-9322. Kailan ba nagsimula ang Seventh-day Adventist? At anong pagkakaiba niya sa Adventist? Magandang Wala tanong nga, to, ha? Di ba si Ellen G. White nagtayo ng simbahan na ito? 1863. Oh. So, unang-una, Brother Doon Johnson. sa una muna. Gusto ko unahin yung bandang huli kasi Tama, para makita natin yung kabuuan Sige, na sige. nasagutan. Ano, Okay. Si Ellen White po ay isa po siya, one of the founders. Ayan. Hindi ho siya lang ang nagtayo ho nito, kundi siya po ay isa sa tagapagtatag ng samahan pong ito. Kasama po sina James White, si Joseph Bates at meron pa pong iba, Brother Johnson. Ngayon, kailan ba nagsimula ang Seventh-day Adventist? Ang organization, Brother Johnson, Oo. ito po ay naitala noong 1863. Okay, noong 1863. But prior to that ay meron ng mga grupo or may mga nagsasama-sama na tayong mga kapatid para magsamba. Oo, movement na tinatawag. At yun nga ang maganda doon sa tanong kasi tinanong niya anong pagkakaiba ng Seventh Adventist at ng Adventist. Kasi bago yung 1863, meron ng Adventist. Adventist. Pero walang Seventh Adventist. Kaya maganda na nalilinaw rin yan. Kasi sa history, ang grupo ni William Miller, Pastor, ay tinawag na Adventist. Advent movement. Kaya ang akala naman ng iba, porket merong Advent, Seventh Adventist na. So hindi po. Ang Seventh Adventist ay noong 1863. Iyon. Ang Seventh-day Adventist Walang ay noong 1863. Ang Seventh-day Adventist ay noong 1863. Before 1863, wala pang Seventh-day Adventist. Kaya yung mga talatang lahat na ginamit mo, napunta ka sa Genesis 2, Deuteronomy 16, Ezekiel 20, Lucas 4, Roma 11, Gawa 11, Gawa 13, lahat ng yun walang kinalaman sa Seventh-day Adventist. Brother Jando. Yes, Brother Wendell? Ito na lang. Pagbigyan natin siya kung ano ang tatalakayin niya, susundin natin siya sa cross-examination mamaya. Yun na nga napunta siya sa malapit na kasi alas 10, bro, Wendell. Ang layo ng mga inabot niya, gawan ko na lang ito ng kasi bro, mismo mga evangelist na ninyo nagsabi, before 1863, wala pang Seventh-day Adventist Church. Kaya dapat sana doon ka nag-focus sa 1863. Kayo nagsimula. Malangan ka na. Doon ka magsimula 1863. Malangan ka na. Ano malangan? Malangan ka na. Ikaw naman yung nagsaysay. Wala talaga, bro. In reality, sabi ng evangelist nyo, 1863 lang kayo nagsimula. Brother Wala lagi Jando. ko'y problema na. Wala ko'y problema. Brother Jando, kung problemahin mo ako, yung problemahin mo. Kasi Brother alam mo, Jando. totoo Yes. lang. Brother, Ito, Wendell dahil Talibog. maliit na, konti na lang oras natin ngayon, Kaya nga. mataas yung talakay niya na paiba-iba ang paksa na kanina. So, ito na lang.
tanungin natin siya batay sa tinatalakay niya kanina. Ano, ready ka ba doon, Brother BJ? Kasi kahit na ulitin din yung mga talatang ginamit mo, walang kinalaman sa Seventh-day Adventist Church yon. Pero, Brother, ready ka na ba tumanggap ng makinig. tanong? Teka muna, pasalitain niyo muna ako. Kahit unting respeto lang lagi ang akong gisulti ba. Bro Wendell Talibong, dinibati gyud gihapon ng imo. Brad Jando, wala man ko'y mahimo kay kamo may naka-host diha. So bisag ako mo'y naka-host. So ang ako lang dili bias ba? Dili bias. Wala jud ko'y problema sa tinuod lang ninyo. Ang problema ninyo gi problema ninyo. Karon inyo na pud kung i-cross examine nga murag dinibati nga estilo bahin tungod sa akong gi-explain ka ganina. Tama ba ang inyong gihimo nga wala pa gani mo sa ako wala pa gani ko ka human or wala pa gani ko ka Sige, explain sa bro. inyong gipangayo. Kung ayaw mo ma-interrupt, bro, eto bro, kung ayaw mo ma-interrupt, huwag mong pakialaman ng Katoliko. Huwag kang pumunta sa Sunday Keeping, huwag kang pumunta sa Rosario, huwag kang pumunta sa Sign of the Cross, huwag kang pumunta sa Rebulto. Ang tindigan mo ngayon kung paano naging tunay na iglesia ang Seventh-day Adventist Church para hindi kita ma-interrupt. Mag-focus ka sa isang Brother. topic. Patunayan mo na true church ang SDA kahit sinabi na ni Johnson Amica na 1863 lang kayo nagsimula. Sige, go ahead. Kapatid na Jando ba kanang dili jud ko nimo madala sa dinibati. Nako, Dili ko nimo madala sa dinibati. Estilo nimo kasi dinibati. yan Alam ako, gyud wala man kang mo magagawa, gibati. bro. Wala kang magagawa, bro. May Wala. ebidensya kami Kaya nilabas eh. May ebidensya wala lagi kami. ko'y problema na. Oh, ang ebidensya namin napakatibay. Kaya huwag mo pakialaman ng Rosario. Kaya ako nagreklamo kasi napunta ka na sa Rosario, SDA Church ang topic mo. Huwag ka pumunta sa Rosario. Huwag ka pumunta sa Sunday Keeping. Huwag kang pumunta sa Rebulto. Huwag kang saan pumunta. Patunayan mo na ang SDA lang ang true church. Sige, gawin mo na ngayon. Gawin mo. Patunayan mo. Sabihin mo, ang Seventh-day Adventist Church nagsimula nung tatag ni Kristo ang iglesia. Yung sinabi ni Amican, kasinungalingan yon. O ganun, gawin mo. Huwag mo pakialaman ng Katoliko. Dahil hindi Katoliko ang topic mo. Sige, go. Mga kapatid, dili jud gyapon ta magkasinabot kung Talagang hindi tayo magkano, bro, kasi paiikutin mo kami sa mga talatang wala namang kinalaman sa inyo. Hindi pa ikutin. Kaya hindi ka lang marinig at hindi ka lang marunong umintindi sa lahat ng bagay. Yun namang punto ang sinasabi ko. Brad Kasi Jando, alam Brad ko- Jando. Yes, Brother Brad Wendell. Jando, bigyan mo ng 10 minutes lang Sige. dito. Bahala na siya kahit ano ang kanyang tatalakayin dito. Basta pagkatapos niyan, sasagutin niya ang tanong natin. Sige, 10 minutes. Sige, bro. 10 minutes, bro. Go ahead. Abi man ako dili ni dinhi dinibati, ni sulod ba ako diri og tinarong. Sige, bro. 10 minutes, bro. Go ahead, bro. Hindi, siguro, bro, baka 5 minutes na lang kasi mahaba-haba yung 10 minutes. Kapatid na Wendell, no? Sorry talaga sa kung ano ang nasa isip mo. Alam ko kung ano kayo, saan naman tayo magsisimula? Kaganina pa lang sa pagsulod na ko. Sige, bro. Nagsugod na dito. 5 minutes, Pila bro. naman ang oras, gamay raman kayo na. Sige, Orasan bro. natin, Bro, 5 bro, minutes, wag ka bro, nang eto bro, maglalabas na ako ng timer, bro. Online tayo. Orasan natin 5 Oh. minutes, tapos may tanungan, tigo 1 minute lang kasi medyo oras na. Focus ka po sa ano para mas maganda po yung usapan. Focus po tayo yung church nga, no? At sinong founder, paano, church talaga na may sabing church. Sige po, focus po tayo doon. You have 5 minutes. May timer ka, bro, Jando, para maganda yung usapan. Eto. Mga kapatid. Sige, Ito, mga kapatid. maglabas ako ng timer. Eto, bro, Paminaw sa movie. maglabas ako ng timer. Ayan, bro. Maglabas na ako ng Ayan. timer, ha? Ayan, Five. hindi ka na po may Oh, interrupt. hindi yan, kita kapatid. interrupt. 5 minutes, patunayan mo na ang SDA ang true church. Sige. Kasi naka-oras tayo dito. Time Salamat po. starts. Time starts. Kapatid. Ayaw Ano? yata, bro. Sandali lang. Huwag mo munang i-start. Ayaw. Sige na, bro. Bigyan kita Ay, ng 5 sama. minutes, bro. Basultiha sa ko ninyo. Yun nga, 5 minutes. Hindi, Basultiha. 5 minutes. Sa ko ninyo lagi. Gamay ra kayo ana nga oras tapos naa pa mo'y pangutana unya. Kana Ay, pa yun nga masahaba inyong tayo, bro, kasi marami ang tanong, bro.
wala pa yun tayo gihimo nga agreement. Dinibati man ang inyong estilo. Wala kang magagawa, Investigation. bro. Ito ay punto por punto. Be honest dito, straight to the point ang topic dito lagi. Straight to the point. Dinibati man yung estilo. Natural, bro. Pagkatapos Brajando, magpapasa sa bago sunod, siya dinibati. pumasok dito, dapat alam niya ang pinasukan niya. Yes. Na ito ang paraan. Pero humihingi siya ng dapat may guidelines daw umano. Yung kasunduan. Sige. So yung ito na lang, kasunduan. Brajando. Ito na Mm. lang, Brajando. Ano? Hindi, Magawa hindi for- tayo ng kasunduan ngayon kung siya ba ang magpapatunay bukas ba na ang Seventh-day Adventist ay tunay na iglesyang tatag ng Diyos at pwedeng ako ang magiging negative niyan. Yan, debate daw. Oy, nangungumusta Mga kapatid. pala sila sa ano, Brother Wendell. Sa inyong dalawa ni Richard Thompson, yan yung topic nyo eh. Oo, sige, gawin natin yan na gawin natin yan na official ngayong buwan na Oktubre. Sige, yan. Masagot na ako. Sige, Brother Beji, bigyan kita, anong gusto mo, 10 minutes? Brajando, no, sige, kaingon ko na alas 10, mapahuway na ko maglakas kaya naginihinay gani ko diri. Ayaw mo na. O sige, so ayaw mo na. Kapatid, sana Balik. yung respeto pa. Ito na lang bro, balik tayo. Bro. Bro, ng mga kauban. Eto bro, balik tayo Martes Wala na ng tayo gabi. Magsimula tayo alas 8. Okay sa'yo yon? Wala Oh. namang problema sa akin. Ang ako lang Brajando ba nga magkasinabtan na ita dili Oh, dili ba may rules tayo bro. Ngayong Martes na lang ng gabi kasi alas 10 na. Martes ng gabi, balik ka. Paki ano siya, Brother Romel Palma, Brother, ano yun, si Jared Solis. Paki-contact nyo si Brother Beji. Martes ng gabi, alas 8, magsisimula tayo bro, alas 8. Martes. Sige, painom kami ko ninyo. Sige, mag-schedule tayo. Yan ang talakayin mo, patutunayan mo. Yung kay Thompson Oh, tsaka kay kaya Brother kasi- Wendell, iba rin yun. This month yun. Sana maunawaan niyo mga kapatid. October. Brother Wendell, October? October, sandali. Pag-usapan natin dahil may tawag para na pag-usapan muna natin dahil may tawag pa lang natanggap ako kanina na may mga nag-request na seminar sa Cotabato. So tingnan ko muna ang schedule, Brad. Kung sakali magiging October, gawin natin October. Okay, October. So, Brother Beji, Martes ng gabi, babalik ka, alas 8 ng gabi, magsisimula tayo. Maglalabas kami ng rules dito. Ang patutunayan mo na ang SDA ang True Church at tatanungin ka namin. Okay sa'yo yan? Wala namang problema. Basta Sige. magkasinab- Bigyan kita ng ano Okay. niyan. Sige. Bigyan kita ng ano niyan ng 20 minutes. Sa pagpapatunay na ang Brother SDA ang True Brother Church. Pahinomdumi ko ninyo ha kay para walay conflict pod sa ako ang time. Kay dili bay ko makapanaan, kay dili ko ka sure daghan ba yapog kog assignment. Ipa-remember lang ko niyo kung kinsa magka-contact sa ako ha. Anong pangalan mo sa Facebook, bro? Ito lang pangalan ko, BG Villagonza. Okay, try ko i-ano yan, i-add ko yan bro sa sa Facebook para makontak kita. Beji Villagonza, Beji. Oo. Daghan ba yapog kog mga assignment. Okay. So So ano lang ha, respeto kay lang ato ha mga igsoon ha. Wala problema. Ito yung yung Lagurin, may nakalagay Lagurin. Kana oh. Okay. Yung logo ng Seventh-day Adventist. So ito is File ko. Seventh-day Adventist talaga ito. And then message ako sa iyo. Ano tayo? Schedule tayo Monday. Tuesday night. Okay, sige. Kasi mahirap ito kasi wala tay hugot nga sabot ba. Dinibatin mo ng inyong style ng Provindil. Tuesday night 8 p.m. And bro, before that night bro, i-prepare mo na yung mga references mo bro ha. Walang problema. Okay. Bible lang kahit Bible lang. Hindi na ako magamit ng references na mga libro-libro. Bible lang? Oh, Sige, Bible ikaw, lang. bahala ka.
Ayaw ko buti lagi. Bahala ka kasi ako may ebidensya ako talaga na inaaming 1863 Kaya kayo nga. nagsimula. Ayaw Bro lagi John Dol, Bay- linawin Magka- mo kung one-on-one ba yan o may talakayan ba na may magtatanong na taga punto por punto? O one-on-one lang kayo? Tanungan ng punto por punto to, bro. Tanong. Bro, tanungan to ng punto por punto. Talakayan to. Kung sa may maayo bro, ani na lang. Comparative study na lang ta. Ay, Para nako. walay sasaw ba, walay sasaw. Comparative study, mahirap yung comparative Oo. study, bro, kasi ito na lang. Ating gawing comparative study. Patutunayan mo SDA true church, patutunayan ko ang SDA hindi true church. Yun yung comparative. Para walang para walay sasaw ba kasi magtanong kayo, malagaw-law man na, ang may tao na malugaw-lugaw. O sige, so yun na nga. Comparative na lang tayo. Yun, patutunayan mong SDA true, patutunayan namin hindi yan na true church. O sige, yun na lang. Sige, O sige, comparative. comparative, sige. Sa'yo true, sa amin Okay, hindi true. Salamat, Brother Jando. Salamat sa inyo ha, mga kapatid ha. Salamat sa Diyos. Mm-mm. Sige, alas 10 na ng Salamat gabi. Reschedule tayo ng Tuesday night. Kaya ito ay magkakaroon ng doctrinal talakayan sa pagitan ni Brother BJ Villagonza at ng Punto por Punto. So, maraming mga katanungan ni Babato sa iyo. At basta, maraming katanungan. Ayaw lagi pag tinibati. Talagang ayaw nagpaglibog-libog niya. Talagang magkakaroon, bro, normal talaga yan, bro. Normal yan na magkakaganyan talaga dahil titindigan mong tama ka, patutunayan naming mali ang sayo. Syempre talaga magkakaano talaga yan. Tama nga, wala akong problema yan. Wala akong problema sa totoo. Yung problema lang talaga yung mga lantogi ba, yung dinibati na ba nga ayaw nang magkarinigan, Hindi kami ganyan dito, bro. Yun yung ayaw ko. Hindi kami ganyan dito, bro. Marami ng debate nangyayari na nakaharap ko si Fernando Camacho. Napakaraming Kaya nga. debater ng SDN nakaharap ko dito. Nagpaparinggan naman kami, nakakaringan naman kami. Yeah. Kaya nga. Wala kang dapat ayaw ko paano. ng dinibati. Ay, talagang Ayaw ko ng dinibati. bro, wag kang matakot sa debate. Katunayan si Apostol Pablo nakikipag-debate 'yon. Babasahin natin bago tayo magtapos sa Gawa 18:28. Si Apostol Pablo nakikipag-debate. Ang sabi ni Apostol Pablo, for with these strong arguments he defeated the Jews in public debates. So nakikipag-debate si Apostol Pablo, nakikipagtuligsaan sa mga Greko-Hudyo. Kaya hindi masama na magtalakayan tayo. Kung mapatunayan ko na talagang mali yung mga claims mo, di problema mo na yun. Tandaan mo, Kapatid na as a former Seventh-day Adventist, may alam ako sa history nyo. maintindihan. Sana maintindihan. Basta ang sa akin lang, maintindihan mo lang. Yes po. Sige bro, Martes na ang gabi, babalik tayo, talakay natin yan. At huwag kang iiwas sa mga tanong na ibabato sa'yo. At make sure yung mga tanong mo, walang fallacy doon. Kasi Sana alam mo kung sa aming side, walang magtatanong ng fallacy. Kaya sana sa side mo, huwag ka rin magtanong ng fallacy. Okay ba yan? Brajando, 4 bars na lang yung battery ko, screenshot ko, send ko sa'yo. Sige bro, walang problema sa akin bro. Kung 4 bars ka lang, basta Tuesday night, Sige. balik tayo. Okay bro? Walang problema. Comparative study lang ha, dili lagi dinibati. Yung Salamat comparative sa inyo, mga study kaibigan. bro, talagang debate din yun. Kaya nga Nako, Isalin mo magkukumparahan naman yung debate sa comparative. Kaya Yun yung nga problema mo. magkukumparahan Halimbawa ganito, tindig mo true ka, tindig ko hindi kayo true. Talagang magkakakontra yan. Kaya Wala yung problema, Brajando. kaya nga magko-comparative tayo Yung ebidensya ko sa Comparative ebidensya study. mo. Yes. Di comparative nga magkakaroon ng debate. Halimbawa, Hindi sabihin ko, kapatid, wag mo akong dalhin sa hindi ako takot nako, kahit sino wag kang bro kasi isa sa itatanong ko sa'yo kung totoo bang sinasabi ni Johnson Amican.
Isa yan sa mga ebidensya ko, totoo ba sinasabi ni Johnson Namica na 1863 lang kayo nagsimula? O, sa mga tanong ko, pag dininay mo yon, aaminin mo sinungaling siya. O, ganun. Ganun lang kasimple. O. See? Sa talagang talakayan yan, bro. Huwag mo katakutan yan. Talakayan lang yan. Hindi naman yan suntukan eh. Talakayan lang naman yan. Huwag mo katakutan. Okay ba Abot yan? na lang Tuesday din night. akong battery. Sa kakadal-dal-dal-dal ni mo diha. Ano? Okay na yan, bro. Bitaw. Alas 10 Screenshot na. na ko ni bro. Ako ang battery. Ako ang Sige. send sa imong Facebook. O, Tuesday night na. Lagi, ayaw lagi ng dinibate. Comparative study lagi. Comparative, dinibate, ganun pa rin yun. Oo. Mag-explain ko, mag-explain ka. Depende ra maguna sa atong sabot. Sa Walang tanungan, bro. Walang tanungan. pwede na, ang comparative, pwedeng walay pangutana. Oy, nag-comparative si Ronald Obidos at saka si Andrew Libot, may tanungan sila. Huwag mo sabihin walang tanungan yan. Comparative Kapatid. study ang ginawa ni Andrew Libot at ni Ronald Obidos, pero may cross-examination sila. May tanungan Depende yun. maguna sa sabot. Ay, Depende man. Sabot may man sila. tanungan. Ang gaganapin natin comparative study, may tanungan. Nag-comparative kaming dalawa ni Brissy Balansag ng Seventh-day Adventist, may tanungan. Kaya huwag kang nagsabot iiwas sa man mo. tanungan. Nagsabot man mo. Oh, yun O nga. kung magsabot na karon. Ang gaganaping talakayan, may tanungan. O magsabot yan. Para alam ko kung sasasabi ka ng totoo o hindi. Kasi kung hindi kita matanong, pwede ka namang magawa ng ibang butas eh. Para makuha talaga kita. Itong sinasabi ni Johnson Namican, kayo nagsimula sa 1863, totoo ba ito o sinungaling lang si Johnson Namican? Sugutin mo yun ng yes or no. Huwag yung iiwas ka na sabihin mo na, hey, walang tanungan. Ito. Huwag ganun. Sa sabot man na Brajando. Depende Yung nga, man sa sabot. ang pag-uusapan natin may tanungan. Pag walang tanungan, walang talakayan. Brajando, King Power man ang imo. Ang bot pasabot nimo ikaw. Kailangan bro, this is with all honesty. Ikaw ay dating Katoliko. Ikaw ay dating Katoliko na nag-SDA. Ako ay dating SDA nag-Katoliko. So magkumparahan tayo. Huwag ka matakot. Hindi nga ako takot, excited nga ako eh. At Bro Jando, pwede naman din siya magtanong eh. Bakit ayaw niyang patanong? Pwede mo ako tanungin. Ba't ka takot? Ba't ayaw mo patanong? Pwede ka naman pong magtanong din sa amin. Oh, Kapatid, pwede naman lahat ng bagay gawin natin kana kung magkasinabot. yun Di nga. lang yun mo kasabot kung sa'y sabot. Yun nga, ang pag-uusapan natin may tanungan portion talaga. Ayaw lang ko dalha sa imong King Power. Ikaw yung... Wala kang magagawa bro kasi punto por punto ang pinasukan mo. Wala nga ikaw mag-control ng Pwede role namin magsabot. dito. Hindi, Magsabot pwede naman gani. siya magtanong eh. O, pwede. Bakit? Wala, parehas naman. Eto na lang bro, kung ayaw mo bro, eh di kami na lang tanungin mo, di kami matatanong sa'yo. Ay, pangit. Ang magsabot, depende sa sabot, Brajando. Yan nga. Depende sa sabot. Kung ikaw na lang mabuotanan, di talang kumusulod. Sige, Di na lang eto. ko, kaya nga naman, Depende ikaw sa rin sabot. mabuotan. Sabi niya, depende sa sabot, depende sa pag-uusapan. Sabot sa tana. Pero confirm Lambar ta. na ko ha. Confirm Basi ta. mapalong na niya ko ha. Nga naagyot pangutan anay. Confirm ta ha? Screenshot na ko Naagyoy pangutan anay. Dili pwede nga walay pangutan anay. Wala pa gina ko nag-confirm. Ikaw man nagbuot lagi. Wala kang magagawa. Yan ang ruling dito. Wala akong magawa. Totoo yan sinasabi mo. Wala akong magawa. Oh, yan ang ruling Kasi dito. gusto mo lahat. Tanungan talaga. Sa'yo ang gusto lahat. Ayaw ko na lang pumasok kasi wala akong mangyari doon. Takot Kasi ka matanong, lahat ng bro? gusto- Takot ka matanong? Takot matanong yata Takot ka si brother. matanong? Eh, kung nasa katotohanan ka bro, may Lahat alam ka, dapat lahat handa ka magsabot. bro. Takot ka matanong? Kaya ka magkikipag-usap na depende sabot kung magpangutan anay ba o dili. Takot ka matanong? I-confirm sa ginako, Brajando. Di, kailangan talaga I-confirm tanungan sa bro. ganun ako. Diyan tayo nagkakainita sa tanungan eh. Ang tanungan bro, confirmation Oh, yan. confirmation Kung yan. totoo ang Walang problema, sinasabi mo, walang hindi ka problema pwedeng yan. hindi matanong bro kasi hindi Malubat pwedeng niya, hindi ka kung matanong. isipin ni Brother Paano mako-confirm yung mga sinasabi mo? Oo. Kailangan may tanungan. Hindi pwede nga kami dito kukontrolin mo. Oo, Ikaw ang pumasok paano ka dito. matatanong? Hindi pwede na kami ang kukontrolin mo. At paano namin so, kamo di mako-confirm? magbuot.
Tanan. Natural. Wala na po yung mahimo. ang Natural. Ay. At ang talakayan, Ikaw mo may titindig nag-host. ka, tatanungin ka. Titindig kami, Confirm. tatanungin mo kami. Ganun. To confirm, Magsabot. ebidensya. Oh, Magsabot pa Bro Jando, Brother pwede, Jando. Bro Jando, Yes. pwede pa singit. Ayaw. Ano lang, konting minuto lang. So, ibig sabihin pala ng kapatid natin, pwede pala siyang, Magsabot ba? bro, excuse ng bro, walang galang na po so, ibig mong sabihin pala bro, pwede pala na sa buong 2 oras ay kami dito ay magpapahayag at hindi ka tatanong sa amin, pwede rin yun. Pwede naman yun. Pwede ko Pwede yun. magkasinabot lagi ta. Oo. Pwede yun hindi pala ikaw magtatanong. Tatanggap ka lang ng paliwanag, ganon. Kapatid, no? Papaliwanag Hindi. ko kung kasi. Sagutin mo muna. Pwede pala yun na hindi ka tatanggap ng tatanggap ka lang ng paliwanag pero hindi ka magtatanong. Pwede pala yun. Lahat ng gawin natin pwede Hindi, basta sagutin mo muna. magkasinabot ta. Hindi ka sumasagot. Hindi ka sumasagot, bro. Gisagot Bro, ganin ako, hindi ka gisagot ganin ako. hindi ka sumasagot kasi kanina mo pa pinapaikot yung programang ito kasi mm-mm. hindi po ganito pa, my course po is kasi ganito nag-aral ako na magtuturo ka lang, hindi ka tatanungin. Anong klaseng pagtuturo yun? Anong klaseng pagpapaliwanag yun? Hindi ka itatanungin, hindi ka i-cross-examine. Paano kung nilalason mo na pala yung pinagsasabihan mo, okay lang pala yun? Hindi na magtatanong yung tatanggap? Kami tatanggap, dapat tatanong kami. Right namin yun. At pwede siyang gumawa ng kwento na walang ebidensya. Kaya At yun yung ginagawa niya ngayon. sa tanungan portion kasi, doon Maglalabasan ng ebidensya yun. na hindi ka kwento, bro. Kasi be professional. Dito professional, may mga ebidensya kami. Dapat ganun ka rin, para parehas. Walang masama doon, bro. Huwag ka matakot. Tanan buhaton na to pwede. Basta magkasinabot, pwede gani debatihon, pwede comparative, pwede mag-question and bakit hindi ka answer. papayag, bro? Kung magkasinabot. Kanina pa yung pagkasinabot mo, bakit hindi ka papayag ng tanungan? Hindi ko pa nga Hindi, gi-confirm. bakit hindi ka nga papayag? Hindi ko pa nga gi-confirm. Papayag ka na ngayon. Paano ako Papayag ka na. Yes or no? Paano ako magkapapayag na hindi ko pa nga gi-confirm? Oo nga, i-confirm mo ngayon. problema nga I-confirm sa mo Bro, ang ngayon. topic, I-confirm bro. mo ngayon. Ang topic, Kasi patutunayan yun yung mo ng nagka- SDA ang true church. Then ako naman, tutunayan ko naman na ang SDA ay hindi siya true church. Yan ang ating tatalakayin. Natural, tatanungin kita. At tatanungin mo rin ako. Hindi pwede na walang tanungan yan.